ba Article 223 yan ng ating revised penal code, infidelity in the custody of prisoners? I am Bakit the mo arresting, pinalaya biga? I am the arresting officer, ma'am, and I have the option to file the case which way I want it. Whether I will present him for inquest or I will go a regular filing on the prosecutor's But having office. arrested him, you cannot just release him. Bawal yun, di ba? Nasa revised penal code po, infidelity in the custody of prisoners. He's already a prisoner. You may also have violated your precious Article 125 for failing to deliver ES Medialdea to the proper authorities within 18 hours. A provision that you're very familiar with. Di ba sinabi ninyo, mamalasin naman kayo pag hindi ninyo sinorender. Ba't hindi mo ginawa? Again, ma'am, those are judgment calls that I made to ensure Not the judgment accomplishment of my calls. mission. They are procedures. They're the law. They are Yes, ma'am. procedures. I made that judgment call, the decision to just release him and bring him on the plane based on the prevailing situation as I saw it during the time. I think that's the most prudent. I really thought at that time that's the most prudent thing to do to ensure that the primary mission of bringing the president to The Hague is accomplished. So to your mind, General Torre, you're empowered by law to release an arrested person without any order of any court. You're given the authority to arrest the person, release him kung gusto mo. Basta ikaw ang magdidiskarte. Ganun lang yon. Wala kang pakialam sa batas, sa revised penal code, sa lahat ng pinagbabawal. Ganun ba yun? That's not the context that I made those decisions, ma'am. That's Sasabi not lang in those context. Saan ka naman nakakita, inaresto mo yung tao, tapos isasakay mo, papuntang Hague. Anong klase yun? Ito kung magiging basic lang po tayo, example, dito sa Pilipinas, merong nalabasan ng warrant of arrest. Oo. Puhulihin, pupusasan, dadalhin sa police station, doon ikukulong. Yun yung basic eh. At ang pagkakaintindi ko rin dito sa ICC, syempre, meron silang warrant of arrest. Isinerve, 'di ba? Hinuli si Digong. Syempre, saan dadalhin si Digong? Di sa The Hague, 'di ba? Doon din ikukulong. Dahil doon naman yung paglilitis, doon naman gagawin yung paglilitis, 'di ba? Sige, Amy Marcos, magbida-bida ka lang. Galingan mo. 'Di ba? Magpakitang gilas ka. Baka sakaling iboto ka ng mga DDS. Kasi ang pag-asa mo ngayon ay mga DDS na lang. Ha? Bakit palagi ko po itong inuulit-ulit? Para magkaalaman. Para isampal kay Amy Marcos yung katotohanan na sinusuka ka na ng mga DDS. Kahit ano pang gawin mong pabida dyan, Amy, wala na. Wala ka kasing paninindigan, wala ka nun. Tuloy. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon mga pre, ayan meron po tayong dito, Facebook page, yan huwag yung kalimutang i-follow yan, ayan So ito na, tuloy na natin yung reaction natin mga pre. Nandito pa ba? Siyempre, sa hindi pa nakasubscribe dyan huwag yung kalimutang mag-subscribe, okay? Si Attorney Delgra sa online. I'm here. Andito pa pala si Attorney Delgra. Sige, tatanong ko lang kasi nakita namin yung video. Gumamit ka ba ng dahas laban sa sinuman na nandun sa Villamor? Kasi nakita namin nagkakaladkad ka eh. Sino bang gumamit ng dahas? Diba si Hanilit yun? Hindi naman siya SAF. Pero pinukpok niya yung SAF. Nabukol po nga eh. Pero yung mga kapulisan doon, behave lang sila. Wala namang nasaktan ng mga individual. Wala. Siguro sa pananalita lang. Kasi yun talaga yung nararapat. Hindi ka naman pwedeng palambot-lambot pag meron kang hulihin. Actually, may nabukulan pa nga. Pinukpok ng iPhone yata yun. Sino bang gumamit kasi ng dahas? Amy! Hello! Hi! Amy! Pakabayas itong babaitang ito. Naku! Wait lang. Ayan, tuloy natin. Hindi naman dapat, ilan hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga ganyan. Ilan ang bigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat eh. Nag-iisip tayo. Ilan ang bigyan ng ganitong tao. Dami ko sa labas. Sir, hindi ko lang hinang sir. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Ano siya naman yan? Pero, please naman, bawal hawakan. Bawal hawakan! Bawal hawakan. Bakit ko na lang. Bawal hawakan. The council is something that has to be observed and respected. Kasi ayan dahas ba yan? Hindi, pinapaalis lang. Pinapaalis pero nagmamatigas.
Police operation yan eh. Operasyon yan ng mga kapulisan. Ano? Para hulihin si Digong. Tapos haharang-harang ka diyan. Pag sinabing alis, alis. Diba? Bakit patagal-tagal pa yan? So, yeah, pagbabakan. General Torre, anong masasabi ninyo dito? Hindi ba yung pagtanggal ng upuan at pagkaladkad, paggagamit ng dahas? Kaladkad ba? Kinaladkad ba? Hindi nga nahila dun sa kinatatayuan, nandun pa rin. Ang kaladkad, ganito, turuan kita. Paano yung pagkaladkad, yung hilain ka talaga ng ganun. Tapos matutumba ka, o di kaya kung di ka man matumba, yung talagang hinila ka ng sobra. Yun yung kaladkad, I mean. Fake news ka rin eh. Diba? Fake news ka rin eh. Hindi ganun yung kaladkad ha. Hila, pwede. Pero yung kaladkad, ano na yun? Improvise yun. Parang in-improve yung ano, salitang hila. Yun yung kaladkad. Diba? Si Attorney Delgra ba, tinakot ka ba? Nagbanta ba sa'yo o sa fellow officers mo? Physically, he was hindering you na naman from bringing PRRD to the plane. Bakit niyo ginawa yan? Ma'am, thank you very much for again showing that video for us, for giving us a chance to clarify the context of that video. Yan nga ma'am, kitang-kita naman natin kung hindi natin ginawa yon. Sasama ba ng kusa si President Duterte na sasakay sa aeroplano? Kung hindi natin i-escalate ang ating Ang mga... sinasabi niyo, General Torre, gawain at tamang gawain ng kapulisan ang magbanta, kaladkarin at gumamit ng dahas sa sino mang i-aarestuhin nila? Ma'am, may time na nga ina-arresto natin, tinututukan pa natin ng baril eh. So that is Ito. in the force continuum. Kaya okay to. Ibig sabihin ma'am, presence lang natin, kausapin lang natin, that's the first step, okay yan. Hindi nag-comply, lalabas tayo ng non-lethal weapon. Hindi pa rin nag-comply, we escalate on the other tactics that is deemed necessary and allowed by law na gamitin Allowed natin. by law? Sigurado ka ba? Yes ma'am. Talaga? That is part allowed by law and by regulations, the appropriate measures to ensure that the person is taken into physical custody. Teka muna, hindi mo Reasonable naman necessity, ma'am. ina-aresto si Attorney Delgra. Ano ba yung sinasabi mo? Ma'am? Hindi naman si Attorney Delgra ina-aresto eh. Inaalis ko siya actually ma'am. Bakit si Delgra pinag-iinitan mo at pinagbuhatan ng kamay, kinaladkad kung sa Actually ma'am, inaalis ko na siya so that other people can actually ask the president to stand up Pero and go to tinakot the mo siya, plane. hinila-hila mo eh. Yes ma'am. Yes, Attorney Delgra, gusto ninyo. Because hindi naman siya alis kung hindi natin gagawin sa kanya yon. Tinakot ba ninyo, Attorney Delgra? Naging Madam President. Madam Chair. Yes, Attorney Delgra, nandiyan pa kayo? I've been listening to the answers of General Torre. Mali ata yung context na sinasabi niya. If I may. Yes, please proceed, Attorney Delgra. Hindi naman kayo Thank ina-aresto. you, Madam Bakit kayo binantaan? Bakit kayo kinaladkad? Hindi namin maintindihan. Tama po, Madam Chair. Pati po ako, hindi ko rin maintindihan kung bakit ginawa ni General Torre sa akin yun. No? But, Hindi mo maintindihan? Seryoso ka? Hindi mo maintindihan? Pinaalis ka, hindi ka nakinig. Kaya ginawa sa'yo yun, tapos hindi mo maintindihan. K.O. Dami talaga naging lawyer ngayon ng bobo talaga. Sa totoo lang. Diba? Ang dami po dito sa Pilipinas. Hindi daw niya maintindihan. what we have been saying, si E.S. Mildaldea, pati po ako, nandun sa tabi ng dating Pangulo, ina-advise po namin siya as our counsel to invoke what the legal remedies available to him. Yung pong una, yung sinasabi ko na rin dito sa video, yung Article 59 ng Rome Statute, na kailangan siyang dalhin doon sa competent judicial authority ng custodial state. And the former president understood it very well. And that's the reason why he keeps on telling General Torre na dalhin siya sa korte. Pangalawa, which General Torre has not amplified a bit. Earlier, as mentioned, the doctor was able to get in, and the doctor herself said that there is a medical emergency na kailangan i-admit ang dating Pangulo sa hospital. And we have said that a number of times, me personally, to General Torre, and he has repeatedly denied the request. Yun po ang katotohanan dyan, patungkol doon sa rights ng dating Pangulo that he be brought to the hospital for a medical emergency. At one time, we even have an exchange with General Torre, and I hope he will admit this before the committee. I asked him na may medical emergency, and he was asking for a medical abstract. Sabi ko, we don't have a medical abstract because the situation is fluid. We just learned about it now. You want to talk to the doctor? He doesn't want to talk to the doctor who was already there examining the former president. And that's how it happened. As it turned out, we knew all along that he will never be taken out of Villamor except into the plane and onto the Hague. Yun talagang plano, and he has in fact admitted it already in the interviews and before the Senate committee. Thank you, Madam Chair. Thank you very much, General Torre. May isasagot po ba kayo dyan? Dahil, eto nga, nagbanta ba si Attorney Delgra sa inyo o sa mga opisyal ninyo
Was he physically hindering you from bringing PRRD to the plane? Was he committing a crime? Yes, General Torre. Bakit siya kinalagkad? Hindi namin maintindihan. As Attorney Delgra has himself admitted, sinasabi niya may medical emergency, may mga opinion ng doctors niya, which is contrary to the opinion of our doctors. And I think we can put that to rest already na walang medical emergency because the President himself, before he landed the plane, made a video, sent to her daughter, posted on the internet, saying that he's okay. So, I think talagang ngayon, Hindi ang nasubstantiate pasyente natin, nagsasabi noon, ang doktor ko. nasubstantiate, Na personal choice. by the way, nasubstantiate hindi natin, yung, ma'am, Army doctor. na wala nga talagang Sabi nga ni Digong doon, okay lang ako. Huwag kayo mag-alala sa akin. O, di ba? nawala nga talagang medical emergency. And Balik we have the tayo kay hindsight Attorney of Delgra. 2020 vision. Okay lang Huwag yung mo munang ikat. Ay, may hayaan mo si General Torre na magsalita. Pag na tinatamaan kayo, ikakat nyo agad eh. collateral damage yung mga katabi ni Presidente Duterte. Okay lang na saktan, arestuhin, na walang kasalanan yung mga katabi at nandyan para lang sumubok. Ay, pag humarang yung pag may humarang at kumbaga pinakialaman yung operasyon ng kapulisan, aarestuhin ka talaga kahit sino naman. 'Di ba? O halimbawa ako si Ballpoint Man, merong aarestuhin na tao, tapos haharang ako doon. Hindi, wag yung arestuhin yan. Putangin na, pwede akong pusasan, pwede akong ikulong. Kasi nakikialam ako eh. Senador ka ba? Senadora ka ba? Nangyari sa'yo? Nakapagtapos ka naman ng pag-aaral, pero bakit ganyan ka? Magsalita, mag-isip, gumalaw. Sus. PRRD. Ma'am, I do believe that everything that I did during the time are all within the ambit of the law. Kung ngayon, kung may mga taong gusto magreklamo at reklamo ako, I can answer them on the proper forum if they file the appropriate charges in court. Thank you, ma'am. Yes, Attorney Delgra, did you think you were going to be the next to be arrested? Ang sinabi Yes, ninyo Madam kasi Chair. Sir, ang sinabi ni General Torre nung nakaraang hearing, nung first hearing, you are going to arrest Attorney Delgra. Tama po? After I arrested Elias Miguel ma'am, when I came back to the room, I told him, you're the next. So he stepped out and then left PRRD and PRRD said, let's go. Eh, tinakot mo na, bakit hindi mo inaresto si Attorney Delgra? He already stopped preventing me from doing my job. So umalis na siya. How was There's no he need for me. preventing you? Hindi namin makita sa video, Attorney Delgra. You stopped preventing him. What exactly were you doing that prevented him? Perhaps if I may recall, just a few minutes before that, Madam Chair, sinabi ni General Torre na inaresto niya na si E.S. Miljaldea at ako na yung susunod. Sa totoo lang, pagkatapos niya, and then eventually, 5 minutes thereafter, sumunod na si former President. And which is not. O kasi si Miljaldea, nagbida-bida din eh. Diba? Bida-bida din eh. Inaresto. O hindi ko lang alam kung tinuloy ni General Torre yung kaso, pero sabi naman ni General Torre, parang hindi na yata itutuloy yun. Okay? Eh, humarang-harang kasi. Oh. True. Kasi pagkatapos ng umalis na si E.S. Miljaldea, nagbanta pa si General Torre na hihilahin ko yan. I was still there beside the President. And actually, I did not left the side of the President. I was pulled out by one of the PNP personnel away from the President. And that's shortly thereafter, few seconds thereafter, they were able to secure the body of the former President. Andun na, maraming mga PNP na who surrounded the former President. And that was when I realized that they were able to secure the former President. And I realized then that he would now be brought to The Hague, as what General Torre has been telling us throughout the day that he will do it. So, obstruction of justice ang sinasabi ninyo tungkol kay Attorney Delgra at kay E.S. Miljaldea, pero hindi na inaresto si Attorney Delgra. Tama po ba? Kasi sumakay na si PRRD sa aeroplano. Yes, ma'am. Kung tutuusin, hindi na kailangan magbuhat ng kamay, magkalagkad, hilain. Kasi sumama naman pala eh. After I Grabe si Amy. No? Nung time na sinabi yun ni General Torre, hindi pa pumayag si Digong, or nandun pa si Digong, nakaupo pa. Kaya nga ang narinig ko dun sa video, kakalad ka rin ko yan. Kasi matigas yung ulo, pinasasama na, ayaw naman sumama. Oh. Nagigets mo, Amy? Gets mo? Nauna pa yun sabihin ni General Torre, bago pa sumama si Digong. Oh. I made it very, very clear that the escalation of yung aking pag-i-insist na sumunod sila sa
aking sinasabi na sumakay si Presidente sa aeroplano, ay talagang nakita nilang desidido, determinado tayo doon. So, Disidido kayo hanggang sa nananakot kayo, nagbabanta kayo, nanghihila na kayo, physical na yung hawak ninyo. for whatever it's worth, ma'am, wala namang umabot. And I would like to give credit to Attorney Delgra and to the former President na hindi na umabot sa ganong level sapagkat sila naman ay sumunod na, si former President ay sumunod na at sumakay sa aeroplano after all those things happened. Pero napakaliwanag sa ating revised penal code, sa obstruction of justice, napakaliwanag rin sa manual ng PNP na dapat walang force, violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will of... dapat walang force violation. Okay, walang force. Paano yun sa panahon ni Digong Aimee? Yung mga pinapasok yung bahay, mga pulis yung pumapasok. Tapos hindi lang force, hindi lang talagang kinaladkad yung... Diba? Yung iba pinagpapatay pa, Aimee. Dapat yan yung imbestigahan mo. Tigil mo na yung kabubuhan dyan. Kabubuhan na yan eh. Pasensya na, ayun yung tingin ko sa'yo eh. Kabubuhan na yan eh. Yung mga namatayan sa panahon ni Digong, ano ba yun? Hindi lang force yun eh. Talagang pinagtad. Diba? Tapos si Digong gusto niyong i-baby. Wow! Sana all. Yung mamamatay tao, i-baby nyo. Sana all. The arrested person. So, bawal pa rin yun, di ba, sa manual ninyo? Bawal talaga yung paggagamit ng dahas, pananakot, pambabanta. Bawal yun eh. Ma'am, the word there is reasonable force. Ang bottom line ng context ng lahat ng yan ay reasonable force. Was it reasonable given that Attorney Delgra was just sitting there and saying that Article 59 should apply? Bawal ba magsalita? Tapos na yung panahon na yun, ma'am, na magkipag-argumento. Sinabi ko rin sa kanila dyan, ma'am, kung hindi nila sinabi dyan sa... Sino nagbigay ng taning? Ba't nagmamadali? Sa mga video na... Palagay ko ang mga karapatan eh, walang taning. Ang sabi ko nga dyan, ma'am, is, again, I will reiterate it to this forum, hindi ito ang lugar para tayo makipag-argumento sa batas. Ito ay panahon na in-implement namin ang warrant at dapat sumakay na si PRRD sa aeroplano. Kung may reklamo kayo, asuntuhin nyo na lang kami. And again, I would like to reiterate that standpoint na I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man, kung may mga tao mang nasaktan, they are always welcome to file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can discuss about it. Sa anumang pamamaraan, basta ma-aresto mo. Parang ganun ang as long as there is reasonable force, we use reasonable force, and yun nga sinasabi namin kung andito si Senator Bato, alam yan, lecture yan ang force continuum. Yun ang, basically, force continuum is the one that mandates yung... yung force continuum mo, palapad ng palawak. Sabi ko, di ba sabi mo, ang mission mo, arestuhin lang ang dating Pangulo. Bakit pati si E.S. Medialdea, si Attorney Delgra, hindi naman bahagi ng mission mo? Yes nga, Aimee. Isaksak mo to sa utak mo, ha? Isaksak mo sa utak mo na medyo nanghihina na. Okay. Bakit kasama sila na aarestuhin? Bakit? Kasi sila ay sinusubukang harangan yung operasyon ng kapulisan. Humaharang sila. 'Di ba? Dapat hindi naman sila kasali. Pero humaharang sila. Nagigets nyo? Nagigets mo? Hindi na trabaho ng lawyer yun, yung haharang-harang ka. Pisikalan na. Trabaho ba ng lawyer yan? Hindi. Nagigets mo, Aimee? Nagigets mo? Ayan, napapaisip tuloy ako. Parang bangag si Aimee, ah. Ay, sorry. Sorry. Nadulas na naman bunganga ko. Sorry. Tao lang. Nadudulas yung dila. Mo yun. Di ba, escalation na to ng mission? Lumawak na lang ng lumawak. Pati yung iba, dinamay-damay na Wala namang kinalaman doon. Inaresto na, kinaladkad na, tinakot na. Tama ba yun? Nakita nyo naman, ma'am, si Attorney Delgra palang hinawakan ko, bigla lang pumasok na si Kitty. Lalo na siguro pag andyan sila at pinatayo na ang presidente at Ako naman, General, sasabihin nyo sa akin, takot ka sa babae. Escalation of force lang, ma'am, ang tama lang namin. Tama Kahit lang sa babae? yung appropriate force lang. Yung appropriate force lang. O Hindi delikado naman naman. si PRRD yan eh. Hindi naman yan ang mission order mo. Mission order mo si PRRD, hindi lahat ng kalakip na at kalapit niya. Anyway, ma'am, as I said, we'll just, kung may mga gustong magreklamo doon, na sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatang pantao. Dapat nga si Kitty kasuhan din ni General Torre kasi minura siya eh. Diba? Minura po siya. Pero mabait pa rin si General Torre. Hindi siya magkakaso kay Kitty. Mistakes. Let's... May edad na rin si Attorney Delgra. May sakit si E.S. Medialdea. Tingnan mo naman yung nakaharap sa kanila. Kaya ba nilang pigilan kayong mga pulis na arestuhin si PRRD kung ninais ninyo? Umarang nga eh! Aimee! Ang hirap paliwanagan ni Aimee, ano? Ano naman yung itsura? Di ba, libo-libo yan eh. Ang pinagmalaki pa, 7,000 ang handa. Yes, ma'am. Actually, they were successful in preventing us from taking custody of the president for 10 hours. Grabe yung pakitang gilas ni Aimee Marcos ngayon, ano?
success. Daming nanonood sa hearing niya ngayon. Pakitang gilas na pinagtatanggol ko si Digong, kaya iboboto ako ng mga to. Kayo mga DDS, iboboto nyo ba yan? Alam ko yung iba sa inyo, hindi na talaga iboboto yan. Kung may boboto man DDS, gakulangot na lang. Nung in-escalate na lang namin at inalis na namin sila sa scene, saka pa lang namin nagawa ang aming misyon. Pinagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang. Kaya hahayaan ko na lang, kahit labo-labo yung kwento po ninyo. Magtiisan po tayo, pero hindi talaga ako natutuwa dahil hindi nagsasabi ng totoo at iba-iba yung sagot. Napakahirap ng ganito. Dumating nga kayo. Hindi naman pala handa magsabi ng katotohanan. Punta na natin na yung hindi napunta nun dati, Prosecutor Fadulion, nabanggit ni Attorney Delgra yung Article 59. At sinabi ng DOJ, paulit-ulit, na the Rome Statute does not apply. Prosecutor Fadulion seems to think otherwise. Your March 12 certification repeated it not once but twice. And I'd like to know, when did you issue that certification, which is dated March 12, but which you now say is a mistake? It was issued on March 12, 2025, Madam Chair. March 12, 2020. Refer to their legal opinion, and the order has not changed. The order is still bring the president to the plane that will bring him to The Hague. So yung Article 59, hindi ninyo alam yon, sa madaling sabi? I know that it is a legal question, ma'am. That's why I refer it to the DOJ. That's something that I will not decide upon. I don't see you referring to anyone. Nakita ko talagang sabi nga ninyo, diskarte na ninyo yon kasi nandun ka, ikaw yung lead officer, di dapat desisyonan mo na. Wala ka namang sinasabi doon na talagang i-refer muna natin sa DOJ. Hindi ka naman huminto ng ganun. Basta tuloy-tuloy ka lang. Parang binaliwala mo nga yung sabing Article 59. Bakit ganun? There's no change in order at that time, ma'am. So the mission is still the same. Bring the president to The Hague through that plane. Yes, Senator Bato, please. He has been telling all the time, telling this committee that si Amy Marcos ba? Gusto niya i-contempt ito si General Torre, pero parang natatakot siya eh. Kasi nga, sabi ni Amy daw mga pre, hindi daw nagsasabi po ng katotohanan itong si General Torre. Kaya gusto niyang i-contempt, pero alam mo yung hindi niya magawa. Bakit, Amy, natatakot ka? Hindi mo makontempt si General Torre? Tuloy natin to, yung kay Bato naman. the order did not change. Kaya nga, pinaklaro ko dito. Maghanda ka na Bato ha? Pag nalabasan ka ng warrant, nandyan lang si General Torre. Handa-handa ka na. Yung order na yan, galing kay PNP. No? Nadalhin talaga siya sa dahig. Did it ever cross your mind na mag-isip-isip ka? Itong order na ito, legal ba ito? Am I not violating any provision of the Constitution, yung ginagawa ko ito? Kung sinusunod ko itong order na ito? Since the time up to this point, sir, that question never crossed my mind that this could be illegal. First and foremost, the DOJ team is with me, the Prosecutor General is with me, the Chief of the Philippine National Police is with me. So I don't think there's any reason for me to have any doubt on the legality of the order. How about yung violation sa Bill of Rights na ginawa ninyo? Again, sir, the DOJ is with me, the Chief PNP is with me, so I really don't have any reason to believe on or question the legality of the order, sir. So I do believe up to this point, since we started this operation, that everything that we did is within the bounds of the law. Naku, General Torre, dinig na dinig namin paulit-ulit si Attorney Delgra, Article 59. At nalilito kami, ba't hindi mo tinawagan yung DOJ? Teka, may Article 59 na sinasabi. Abogado ka ba? Ma'am, speaking of the DOJ, Attorney Fadulion, the Prosecutor General, was there. Andun kayo at sinagot ninyo yung sinisigaw ni Attorney Delgra na Article 59 ng Rome Statute po. We were there, Madam Chair, and we heard everything. Pero if I may be allowed to put things in proper context, kasi yung tinitingnan po nating video is just a portion or a snippet of what actually happened. Tagal na po namin iniintay yung buo, pero wala namang ibinibigay. Ma'am, hindi po. Maaari po siguro nating hingin yan dun sa mga kapulisan because meron naman po sila mga body-worn cameras the whole time that the incident... Matagal na po namin iniintay at hinihingi. At any rate po, ma'am, if I may, yun nga po, yung nakikita po nating video at ang pinapakita po, ay isang portion lamang po nung nangyari nung buong araw na yun. Now, yung sinasabi po ninyo na if si General Torre exerted unreasonable force, it was not, if you look at that video on its face, kung yun lamang po, it would appear that way. But if you look at how it escalated from the time that they were brought there up until the time that the arrest was effected, you will understand, or we will all begin to understand what it is that actually transpired. Hindi naman po yan sabihin natin na pagpasok po, tuwing pumapasok si General Torre, inamimwersa o nananakot o nagbabanta. Marami pong beses at saksi ho kami doon sa mga pakiusap at pagpapasensya ni General Torre the entire time that the warrant was being effected. Sinasabi po ninyo, Prosecutor Fadulion,
naubos na yung pasensya, kaya wala nang karapatan. Hindi ko po sinasabing naubos yung pasensya. Eh parang ganun eh, kasi sabi, gabi na eh. Ang tagal na eh. Yun ho yung perspective ni General Torre. Pero sinasabi, Grabe si Amy Marcos, ano? Ang galing, ano? Ang galing magpaikot, eh, no? Wala naman sinabing ganun. Diba? sabi ko po, from an observer's point of view who was there, yung proseso po ay sinunod at mahaba hong panahon ang pinadaan bago po tayo dumating dun sa punto na kinailangan ng gawin ni General Torre na siguro pagsabihan at nung hindi sumunod ay pinusasan si former ES Medialdea at para lamang po Siyempre, hindi sumunod eh. Hindi sumunod. Alam mo naman, i-baby mo yan. Oy, alis ka na dyan. Sige na, please. Kailangan pa ba yung ganun? Hindi. Nakialam eh. Diba? walay sila kay former President Duterte na yun ang kanila pong gustong makuha. Kasi po, hindi po nakikita ron na sinasabi natin, tumayo lamang naman, naglagay lang naman ng upuan, hindi po ganun ang nangyari. Yun ang nakikita sa video eh. Exactly, wala namang ginamit na dahas, wala namang sigawan, wala namang pagbabanta. Yes, but prior Hindi naman tumulak. Prior to that, Madam Chair, there were instances when the things that General Torre wanted to do were being impeded. So, I would understand also from the perspective of General Torre, he had a mission that he had to implement and accomplish. He could not do it because of the so many dilatory tactics that were employed. So, dumating po dun sa punto na nagkainitan at maintindihan ko rin po na kung kailangan pusasan, dahil po, hindi naman ho yun ang ultimate na objective niya. Nakiusap ho muna. Kung hindi po sumagot o tumugod dun sa pakiusap, dun na po umabot sa punto na kailangan na po pusasan. Oh, maliwanag na. Naliwanagan ka na, Amy. Yung utak natin medyo naliwanagan ba? Tingnan natin kung papalag pa. Pagkatapos sa posasan, ay sino po yun? Yes, sa Attorney Delgra. Matapos posasan, rinilis naman. Tapos sinakay sa aeroplano, nagtataka ako paano nagkaganon. Ang gulo. Hindi nga eh. Nirelease. Diba sabi nga ni General Torre, pwede niyang kasuhan. Pero parang ayaw na niyang ituloy. Pero nasa sa kanya na yon kung gusto niya ng ganun. Diba? Gulo eh. So, Attorney Delgra, please. Yes po, Madam Chair. I take exception to the statement PD Padulyon. Pinusasan, pinakawalan, nagreklamo si Amy. Okay? Maliwanag. Pero kung pinusasan yun, hindi pinakawalan, magre-reklamo pa rin. Ano ba talaga? K.O. Saan ba sila lulugar? Yung phrase na, it's beyond my pay grade, I heard it from him. I heard it from General Torre and Yusek Nicolas T., whom the first time I met him was inside Villamor Air Base. I also talked to him separately. At I appealed to him. Nakikita niyo muna kung anong ginagawa ni General Torre sa ating presidente. Disrespecting the president, tinatakot, no? We will do it the hard way or the easy way. We have invoking the medical emergency. We have invoking Article 59. At palagi yung sinasabi nitong tatlo na it's beyond their pay grade. Tell me it is not true. Prosecutor General Padulyon, that you told me that. Prosecutor, and then please. I asked you, whom will I talk to make sense of all what's happening inside Villamor Air Base? You cannot even tell me the name or any name for that matter na pwede kong kausapin. And that's the reason why I take exception to what he's saying. And to say that may dilatory tactic, alas 2 ng hapon, 3 hours after we arrived there, the plane was not ready. So there was no delaying tactic. Yes, Prosecutor, would you like to respond to Attorney Delgra, please? Yes, Madam Chair. Attorney Delgra did approach me and asked me if I could ask if it would be arranged that the former president be brought to the veterans. Yun po ang pinakiusap niya sa akin. Pero ang sinabi ko po sa kanya, susubukan ko pong itanong, pero wala po yan. Hindi ko po desisyon yan. Dahil ang trabaho po ng Department of Justice doon ay para po tiyakin ang karapatan ng dating Pangulo ay maprotektahan. Okay? It is incorrect to say that there were no dilatory tactics. Kasi from the very start po, pagdating ng eroplano, nandun pa lang ho sa tube, nagsabi na po sa amin na hindi po sila lalabas kung halimbawa pong wala silang kopya ng warrant. So nang nakuha na ho yung kopya ng warrant, lumabas na po sila at dinala po sila doon sa 250th at kung saan sila pinagpahinga. Nandun na po si Attorney Delgra at that time. There were demands for doctors to be there. PNP had brought in their own doctors. Ang nagiging problema po kasi doon, Madam Chair, is that hindi po pinahihintulutan yung doktor ng PNP na i-counter-check yung findings po ng doktor ng Nako, Prosecutor, alam naman ninyo, physician, choice ng
arrested, hindi ba? Nung Yes, tao. yes, ma'am. Hindi naman miski sinong doktor, hihatakin mo. Tapos Hindi po namin sinasabi na ipinagbabawal o hindi ho pinapahintulutan yung Nagbawal. 3-4 na oras bago pumasok. Pinaliwanag ni Senator Bongo, naghihintay sila sa labas. Hindi, ma'am. Meron ho nakarating na doktor doon right after, I don't know if it was just before lunch or right after lunch. That is as much as I know. Okay? Pero yung sabihin po na wala hong dilatory tactics, sa dami ho ng pakiusap, magmula nung basahan ni General Torre, si dating Pangulo, marami hong pakiusap na mag-uusap po kasama ang mga abogado. And this happened 2 or 3 times already. Of course, we cannot make decisions also on the requests as far as veterans is concerned. Bakit po kayo may deadline? Wala po kaming deadline, ma'am. Sabi mo, matagal ni. No, ang sinasabi ko ho, ma'am, is that matagal, yung nakikita natin sa video ay kakapraso lamang. Kung titingnan po natin yung kabuuan na kung ano nangyari, malalaman po natin kung bakit nag-escalate o naging ganun po ang pagtrato o pag-handle ni General Torre nung inaresto niya. Kasi yung nilalabas lang, yung mga aggressive na si General Torre. Kasi gusto nilang siraan yung tao. Pero yung mga pakikiusap ni General Torre, dyan kay Digong na sumama na, hindi po nila nilabas. Walang bidyong ganon. Diba? Bias nga eh. Si E.S. Migueldea. May deadline ba o may time frame ang pag-aaresto? Wala. Sus Mariusip. Man pong deadline, kaya lamang po, ang tawag nito, the former president was already placed under arrest. General Torre had his orders to have him boarded on the plane. And I think that was the one that he was trying to make sure that he was able to implement that particular time. A lot of time had already passed since the time na nabasahan po. And it was only around, 10 o'clock or past 10 o'clock when it was actually implemented. Naguguluhan lang kami kasi sinabi ni General Torre, we are going. Unang-una, ma'am, ang reglementary period, mamalasin naman kami kung hindi namin ginawa ang trabaho namin. Despite your stance na hindi ito warrantless arrest, may warrant kayo. Kaya tatanungin ko na naman si General Torre, please, para maliwanagan tayo, ba't kayo nagmamadali na dalhin sa Hague? At mababiolate ninyo yung Article 125 of the RPC. Ang ibig ba sabihin nun, warrantless arrest ang ginawa natin? Ma'am, thank you very much for giving me the chance to clarify that 125 statement. Ang nakalagay, ma'am, sa arrested person and with a warrant, deliver to the judicial authority without delay. Yeah. So, ang sa akin, ma'am, is wala tayong yardstick. Ano po yung binabasa ninyo? We're stating yung that... Article 125, puro warrantless lang. Yes, ma'am. Ano yung reglementary period? Pag warrantless lang, pag may warrant, hindi ganun. Pag may warrant, ma'am, is to deliver to the judicial authority that issued that warrant without delay talaga yan, ma'am. So, wala akong yardstick kung paano ko i-define pero without delay. Walang panahon, di ba? Yes, ma'am. Walang reglementary period. Yes, ma'am. So, sinasabi ninyo na nung first hearing na sinasabi ninyo may reglementary period, tama hindi po ba yun? reglementary period, ma'am. Ginawa lang natin... Sinabi mo mamalasin tayo pag hindi natin ginawa yung trabaho sa reglementary period. Nanggaling sa iyo eh. Nagulat nga ako eh. That would be a misstatement that I really thank you for giving me the chance to clarify. Because yung statement sa mga warrant, sa implementation ng warrant, ma'am, kasi tinanong pa kita, anong reglementary period? Nagulat ako eh. Anong period yun? Tapos sabi mo, Article 125. Nasa transcript po natin, page 205. Arian. So anong kaya ang tama ngayon? Bakit tayo nagmamadali kung wala naman So, tingnan po natin kasi kung iko-contempt ba si General Torre o hindi. Panoorin po natin. deadline? Kasi masyado ng bias eh. 'Di ba? Halatang halata. Ito ay arrest with a warrant? Desisyonan na po natin. Naku, Senator Bato, pampresinto na ito. Palagay ko, hindi naman pang general itong mga topic na to, lalo na yung CIDG pa. You know very well ang Article 125 does not apply to arrests with warrants. Di ba? So, either nagsisinungaling or nag-iiwas. Ano ba talaga? General Torre, please sagutin po ninyo, warrantless arrest ba to na may reglementary period? Or arrest with warrant pero nagmamadali kayo dahil sa isang dahilan na hindi masabi? Am I going to answer, ma'am? Are you asking me a question? Because I'm saying a while ago, and I think I was cut in the middle of the explanation, that I'm using that 125 just as a yardstick on how I will look at the requirement of unreasonable. There's no reasonable Sabi delays po ninyo, possibly. mamalasin tayo. Ayun, mamalasin naman kami pag hindi namin ginawa ang trabaho namin. Because Siyempre, trabaho eh. Trabaho is trabaho. Walang personalan. Oh. Bigyan ko kayo example. Trabaho ka sa isang company. Absent ka. Di mo ginawa yung trabaho mo dahil absent ka. Tuloy-tuloy mo yung absent mo na yan. Mamalasin ka. Bakit? Unang-una, wala kang sahod. Pangalawa, tanggal ka sa trabaho. Trabaho mo. Di mo ginawa. KO! Po.
Yes, General, nalilito ako. The person arrested with a warrant should be delivered to the judicial authority Did you do without that? delay. Which I did. Ang nagbigay ng warrant, ma'am, ay ang ICC. So, hindi man tayo nag-cooperate sa ICC, but we are cooperating with the Interpol. So, we assisted the Interpol in implementing the warrant. And dapat dalhin siya sa Alam mo, judicial Senator authority. Bato, please. Alam mo, General Torre, masyadong hirap intindihin yung kwan mo, yung justification mo. Hindi tayo nagko-cooperate sa ICC, pero nag-cooperate sa Interpol. Anong basis ng Interpol, di ba, ang warrant ng ICC? So kung hindi mo na-recognize yung ICC, bakit mo sinunod yung pakiusap ng Interpol? Dahil Interpol yan eh. Sa ICC lang naman tayo wala. Or, kumbaga, umalis, di ba? Sa ICC lang ba to? Kumbaga sila, si General Torre, nag-assist. Okay? Tumulong lang. Sabi mo, hindi nyo na-recognize yung ICC. Sir, for the Bakit mo question, sinunod yung request ng Interpol na napakadali na naman sabihin mo na, sorry, Interpol, we cannot implement that because we do not recognize the jurisdiction of ICC over this country. Sir, may I? So, Senator, ang problema ko kasi dyan, 9851 refers to an international tribunal, not necessarily the ICC. So, for us to surrender him to an international tribunal is within the bounds of the law. Ang nangyari po kasi dito, nagbuka po tayo sa ICC. Nagbuka po tayo sa ICC, pero hindi po natin nirepeal yung 9851. Kaya ho, andun pa rin po yung kamandag na 9851 para maging basis po ng arrest. Pero kung nag-withdraw tayo sa ICC at nirepeal natin ang 9851, wala po tayong problema. In the same way, na kung hindi tayo nag-withdraw sa ICC, entitled po sa extradition process ang presidente. Pero dahil nawala na po yung treaty with the ICC, ay hindi na po entitled sa extradition process. So yun po talaga yung nangyayari dito. Kaya nga, you keep on citing RA 9851. Palagi yung sinasabi yan ang basis mo. Pero very clear naman na yung sinunod mo, yung ginawa ninyo ay binayulit ninyo yung konstitusyon. Ay, sabi mo kanina, kung may conflict ang konstitusyon at saka yung statutory law natin, nagpe-prevail ang konstitusyon, bakit hindi nyo naisip na sundin ang konstitusyon? Binayulit yung Bill of Rights. 9851 po kasi, nire-recognize nga po ng 9851 ang International Tribunal. Nire-recognize siya po eh. And it's something that was forgotten in the process of withdrawing from the ICC. Kaya naiban po yun eh. That's why that option remained for the government to surrender the former president. Pero kung hindi tayo nag-withdraw sa ICC, ganun din po, he would have been entitled to Article 59 process of the judicial process. I-validate po sa court yung warrant. Alam mo sir, ito ibabalik ko sa iyo yung sinasabi mo. In July 2023, you mentioned in one of your interviews that if the ICC will come to the Philippines, you will consider it as usurpation of authority of the Philippine government and violation of Philippine laws. What are the laws you have in mind violated by the ICC? Kasi pagpapasok ko sila rito at prepare na mag-imbestiga, then they will be usurping the power of the DOJ. Or marami ho talaga mabaviolate na usurpation of authority po ang nangyayari dyan. Kaya nga, ano nga ang nangyayari po dito, ang ICC po ay hindi talaga, ang kanilang kapangyarihan ay naiwan lamang sa individual at hindi po sa state. Hanggang ngayon po wala silang power over our state. Ang Pilipinas po ay hindi saklaw sa ICC. Ay nag-withdraw po tayo sa ICC. Pero yun na rin po ang dahilan kung bakit ang Pangulong Duterte ay hindi po kayang i-invoke itong provision ng ICC tungkol sa Article 59 sapagkat nag-withdraw tayo sa ICC, so wala na ho tayong treaty with the ICC. So hindi na ho applicable yun sa atin. Alam mo sir, ikaw pilit mong hinihiwalay, Madam Chair, yung tao at saka yung state. Di ba? Hinihiwalay mo palagi. Opo. Kasi may ICJ po. Can you define Kasi may ICJ po for the state. Sandali lang sir. What is a state? Ano ang elements ng state? Di ba? Ang element ng state is territory, people, sovereignty, ano yung pang-apat? Government. So yan ang state. Ngayon, bakit mo ihiwala yung population? Kasi wala akong power over government state, wala population. Wala akong power ang ICC over our government. Okay, kasi nga wala na ho tayong treaty eh. Over our state. Kasi nag-withdraw po si President Duterte sa ICC na wala na po ang pwede nilang gamitin na kinakailangan pong dumaan po sa korte dahil nga may treaty. Kaya nga hindi ma-invoke ang extradition eh. Yung nga yung naging dilema rito. Yung naging gamot ay naging problema. Bakit mo sinurinder kung hindi nga ma-extradite? Isurrender. May warrant of arrest po eh. May warrant of arrest po over the individual. Sabi mo naman, hindi natin recognize yung jurisdiction ng ICC. Yung usapan, umiikot-ikot lang. Umiikot-ikot lang usapan. Diba? Matigas yung ulo ni Bato eh. Hindi iniintindi. Ganon din si Amy Marcos. Diba? Si Remulla, lawyer. Ini-explain sa kanila. Diba? Pero hindi abot. Hindi nila, siguro naintindihan nila, pero pilit nila yung sinusuka. Hindi nila matanggap. Diba? Ulit-ulit lang eh. Walang kwenta yung hearing na yan.
Nag-hearing ba kayo para gumawa ng batas? Parang hindi naman eh. Hamumuliti ka lang eh. Ha? Kasi kung mag-issues na ng warrant, bakit mo i-implement? Alam niyo ho, we belong to a community of nations and mahirap na pong talikuran ng ating responsibilidad sa community of nations, especially that we have embraced international humanitarian law through Republic Act 9851. Mahirap, Madam Chair, Balikan na lang natin si General Torre, o kung okay, Senator Bato. Balikan natin kasi yung arrest with a warrant, you know very well na arrest with warrant yung sinasabi ninyo. Alin ba talaga, arrest with warrant o warrantless arrest? Asa na ba tayo? Nalito na ako. Di ko We have a warrant, nakakita ma'am. Sorry? We have a warrant. You have a warrant. But nevertheless, meron kayong sinasabing reglementary period. Ma'am, I'm just using it as a yardstick to define new requirements sa arrest with warrant na delivery of the arrested person to the judicial authority na nag-issue ng warrant without undue delay. But in reality po, that yardstick does not exist. Yes, of course, ma'am. Kasi wala naman deadline pag meron kang warrant, di ba? I should have delivered him earlier, ma'am, actually, kung tutuusin. Oh, Kung Bakit hindi, ako, earlier pa? kung hindi ako hinadlangan, ma'am, dapat nadala na kaagad yun sa aeroplano. ganun ba? Yes, ma'am. Ilan ang aarestuhin ninyo? Isa lang naman, ma'am. PS Medialdea, Isa lang naman, ma'am. sino-sino pa, si Attorney Delgra. Wala talaga to si Amy. Humarang nga eh. Humarang, pinakiusapan, hindi nakinig. Naging agresibo si General Torre, hindi pa rin nakinig. Andin yun na yun. Napusasa na. Diba? Tigas eh. Tigas ulo eh. Oh. Pero ang aarestuhin lang po dun, si Digong lang dapat. Kaya nga lang, may bida-bida eh. Oh. What's the real reason then? Kung hindi naman, sinabi ninyo, hindi naman talaga warrantless arrest. Wala naman talagang reglementary period. May warrant kami galing ICC. What's the reason for the rush to the Hague na hindi man ninyo madala sa isang husgadong Pilipino? As to the nuances of orders higher than Wala namang order sa time limit eh. On the orders Sabi lang, given to me. i-aresto, di ba? Yes, ma'am. Wala namang sinasabi, ngayon na, now na. Meron bang ganon? I just executed the orders given to me, which is to arrest him and bring him to the plane that will bring him to the Hindi Hague. pa ma'am. rin yan ang dahilan kung bakit kayo nagmamadali. Ang taas-taas ng blood sugar ng tao, may edad na. Nakikita naman na hilong-hilo na. Natulog nga. Hilong-hilo na daw. Tapos, Ba't nagmamadali-dalin sa tapos Hague? natulog pa doon. Natulog kasi si Digong doon, tapos nagpa-picture. Picture yun, dali, kalat nyo sa internet. Diba? Tapos nanghihina daw si Digong, hilong-hilo na. Pero may makita tayong video na nandun si Digong sa eroplano. May mensahe siya. Ang sabi niya, okay lang ako. Ano yun, Aini? Sino ba talaga yung may-ari ng katawan ni Digong? Si Digong ba o ikaw? Parang mas magaling ka pa kay Digong. Siya yung nakakaalam ng kalagayan niya eh. Nang nararamdaman niya. Nagigets mo, Amy? Katawan mo ba yung katawan ni Digong? Na alam mo yung nararamdaman niya na may masakit sa kanya, nahihilo siya? Eh sabi nga ni Digong, okay lang siya eh. Ano ba talaga, Amy Duterte? Laruin mo. Yan. Nadali na ninyo eh. Arestado na ninyo eh. Ba't pa ninyo pinipilit na bumiyahe na kaagad-agad? What's the real reason? Kasi kung talagang reglementary period does not apply, yardstick lang. Ano talaga yung totoong rason at wala nang iba? Di sana sinabi nyo nung unang pagdinig, malinaw naman na lahat ng simula noong unang pagdinig hanggang ngayon, pilit ninyong iniiwasan, sumagot ng totoo. Ano ba talaga yung dahilan na nagmamadali kayo? Ma'am, I will reiterate my answers a while ago. The position that my mission is just bring him to the plane that will bring him to the Hague. As to the rush, if you consider it as rush, It is a I am rush. not in the, Kasi I am dapat not dadalhin privy. pa yan sa husgado, di ba? That is your, that is the... No, if that is the law, sir. If that is the impression that was delivered to you, ma'am, ang sa akin lang is, those are beyond my competence to answer. Kung sa tingin nyo rush yan, it's not rush, it's something that I have to do na talagang isakay lang sa plane because that is the order that was given to me. As to the other nuances of that order, I may not be able to answer that intelligently or competently. Yes, baka may maidagdag si Ambassador Lacanilaw. Dahil nandun din kayo, may nakita ba kayo na dahilan kung bakit kailangan pumunta sa The Hague? Total, kayo ang madalas pumunta sa abroad at kinatawan ng Pilipinas. May dahilan ba kung bakit nagmamadali tayo? Hindi po ako hindi po ako aware o competent para sagutin po yung ganun. Kasi ang sa akin naman ho, ang naging role ko lang yung nung nag-volunteer ako na samahan si former President Muta ICC. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit. Nung araw na yon, kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan. Dahil yun yung batas eh. May warrant. Ito bigyan ko kay Edia. May kaso ka sa Pilipinas ngayon, nalabasan ka ng warrant. Pinuntahan ka sa bahay ng pulis. 'Di ba? Uhulihin ka nila, syempre. Pwede bang sabihin na, pwede bang bukas na ako dalhin sa kulungan kasi, may sipon ako ngayon eh. May sipon ako eh.
Hindi maganda yung pakiramdam ko, so bukas na lang. Relax muna ako, matulog muna ako. Pwede ba yun? Yeah. Sample lang yun, sample. Pumunta sa husgadong Pilipino, kahit hindi pa nakikita ang pamilya, ang doktor, ang abogadong pili, talagang kinakailangan dalhin na talaga sa dahil. Hindi na kailangan siguro ni Digong ng... Kung ako lang hindi na siguro kailangan ni Digong ng doktor. Bakit? Unang-una, yung mga doktor doon sa dahig, mga expert yun eh. Pero ang sabi naman ni Digong kasi, sisipain niya daw yung ICC, babarilin, o di kaya may ipapakain na yung warrant, ipapakain. Di ibig sabihin, doon pa lang, maangas si Digong, malakas, kaya niya yan. Diba? Maangas eh. Malakas eh. Ba't kailangan pa ng doktor? Diba? Ambassador Lacanilaw, I find your answers very misleading eh. Kanina pa, yung sinasabi mo na hindi mo alam na hindi pala siya dinala sa competent court, competent judicial authority. Hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. I'm giving you a chance. Ano po yung, Mr. Senator, kung ano po yung nabanggit ko kanina? Yun po. Nandun ka, the whole time, galing sa tube hanggang doon sa Villamor. Nandun ka. Hindi mo rin alam. Hindi mo pa rin alam na hindi siya dinala sa judicial authority. Yes, Mr. Senator. Hindi mo alam. Yes, Mr. Senator. So you're lying. You're lying. Madam Chair, I move to set in contempt Ambassador Lacanilaw. Last chance, hindi mo alam if nilabas sa Villamor si PRRD? Hindi mo alam? Hindi po, Madam Chair. Okay, there's a motion to cite you in contempt. I have to affirm. There being no contrary motion, we uphold the motion to cite Ambassador Marcos Lacanilaw in contempt. Thank you, Madam Chair. I'm giving you the chance already kanina. Sabi ko nga, ayaw namin gamitin yung power to contempt dito, to cite in contempt, pero halata na nagsinungaling ka. Nasa dokumento harap-harapan na po. Mahirap naman yung ganito, konting respeto po. Ma'am, again, may I clarify again, please? Ma'am, it's an extradition form. That's why the questions are answerable by in another jurisdiction, but not our jurisdiction. So, it's very hard to answer something that works in a different manner. Hindi kasi ang tinatanong kami sa kanya is kung atat na atat mag-contempt no? nandun mo siya the whole time. Hindi mo niya, alam niya na hindi dinala si President Duterte sa isang competent court. Sabihin niya, hindi niya alam. Kaya siya nga nagsabi na siya nag-oversee sa operation. Tapos hindi niya alam na kung dinala o hindi. I hope we can reconsider the contempt citing. Because, sir, kaya ho nag-suffice sa certification of Kanina pa Prosecutor kami General. nagre-reconsider, Secretary Boying. Pero kaya ho nag-suffice sa ICC, kaya tinanggap nila yung certification po ng DOJ is because under their system of government, under the system of the ICC, ang prosecutor is competent judicial authority. That's why it's very foreign to Ambassador Lacanilaw. Hindi naman ho madaling malaman yan unless kung until ho pinaliwanag yan ni Justice Ascuna sa atin. Magkaiba po talaga ang pagtingin. Hindi naman kailangan maliwanagan national. Sabi naman nationally, ang liwanag naman po nun. Balikan na lang natin si General Torre. General Torre, ano ba talaga yung dahilan kung bakit nagmamadali? Sinabi mo na hindi naman... Madam Chair, you have ruled already the citing contempt. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, if yes, you may... the Ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Yes, General Torre, please, we'd like you to be a little bit more forthright and straightforward. What is the real reason for the rush? You yourself said this was an arrest with a warrant. Therefore, no reglementary period, as articulated by Article... Ayan mga pre, meron na silang na-contempt isa, and then atat na atat po silang i-contempt, mang-contempt, di ba? Anong magagawa mo? Hindi nga alam ng tao, tapos sasabihin nyo, nagsisinungaling. Alam mo, itong hearing na to, itong ginawa ni Amy Marcos, napaka-bias po talaga. Oo, napaka-bias talaga. Si Bato, Amy, bias, 'di ba? Mga hindi mapapagkatiwalaan eh. 'Di ba? Nagsasayang lang kayo ng oras diyan, sinasayang niyo yung oras ng mga pinapatawag niyo diyan. Siyempre, kada hearing niyo may budget 'yan. Nagsasayang din kayo ng pera ng taong bayan. Wala namang kwenta yung hearing na 'yan. Okay sana yung hearing na yan kung naging pantay lang. Paano pantay ballpoint man? Dapat imbestigahan din ni Amy Marcos yung mga tao na namatay sa panahon ni Digong pinagbabaril pero yung nasa death certificate ang nakalagay doon ay heart attack. Sabi ni Amy Marcos na ngako bibigyan na ng orasyon. Iimbestigahan niya. Pero bakit magpasa hanggang ngayon wala? Ang pangako napako. KO! Diba? Paano na yan? So wala talaga, no?
di po natin kailangang magdagdag. Trapo na nga sa Senado, tapos ibabalik nyo pa yung trapo, mahirap na po yan. No? So, huwag na po tayo magdagdag ng mga trapo sa Senado. Dumadami po sila. Bawasan po natin. Ha? Bawasan po natin yung mga trapo sa Senado. Di po makakabuti yan sa ating bansa, mga pre. Okay? Yan contempt sila ng contempt ngayon. Yung tao, kanina, sasabihan, pag hindi ka nagsabi ng katotohanan, i-contempt kita. Tinanong nyo ulit. Pero, same pa rin yung sagot. So, ibig sabihin, alam niya na makukontempt siya kapag ganun pa rin yung sagot. Pero tinuloy niya kasi yun yung totoo eh. Yun pa rin. Pero kung takot siyang makontempt, kakambyo yun. Diba? Biglang kakambyo yun. Pero hindi eh. So, yun mga pre, no? Yun lang po yung ating reaction dito. Okay.